Duterte, si FPRRD na Ito kay Attorney Cristina Conti. Si Roque, nasa labas lang ho ng ICC yan, mga kababayan. Kumakain lang ho araw-araw ng humba yan. No? Abang-abang lang ho yan, mga bossing. Ano pagkain na dala ninyo? Humba. Naku, favorite ko yan. Ubusin ko. Ano dala nyo? Paubos na ho din ang budget niyan si Roque. Ang tagal na ho na walang pogo, mga kababayan. Tapos, ang gastusan pa ho is dolyar, mga kababayan. Hindi po equivalent ng peso. Medyo iba po ang gastusan pag nasa labas ng bansa ho. to counsel ng ICC na si Attorney Cristina Conti. Magandang gabi sa iyo, Attorney Conti. Magandang gabi po. Attorney, so hot topic nga itong balita na nakita daw si Pangulong Duterte, si FPRRD, na unconscious sa kanyang selda sa ICC at naglabas na rin ng statement itong si Vice President Sara Duterte. Nakausap namin just a while back si Attorney Harry Roque and sabi niya according sa kanyang source ay nahulog na dulas si former President Duterte pero hindi naman daw unconscious. So linawin lang namin ano ba itong sinasabi na nawala ng malay si FPRRD. Ano ba talaga ang nangyari, Attorney? Ito nakakapasok to sa loob. Alam nito yung nangyayari sa loob. Naku, hindi ko rin alam dahil wala naman ako sa detention facility. Tapos, okay, dahil alam. At malamang sa malamang, hindi ako papayagang bumisita sa kanya. Sa ICC detention facility, sagrado ang pagpayag ng pasyente o kaya ng detenido. Kaya, kung ano ang sasabihin niya, kung sino ang tatanggapin niya ng mga bisita, kung ano ang ipapaalam niya. Sandali lang. Di ba, naalala nyo ang sabi kay Roque ni dating Pangulong Duterte, umuwi ka na, harapin mo yung kaso mo. Ayaw ho payagan na bumisita sa kanya si Roque Sa labas ng publiko. Sa kanya. Kaya pala laging nasa labas lang si Roque, no? Pakain-kain lang ng humba. Tapos nitong nakaraan, lechon naman ang dahilan kung bakit nag-aaway-away doon. Dapat manggaling. Ganon ang prinsipyo sa Dutch medical community and even alam niyo sa Pilipinas din dapat yung patient autonomy and confidentiality ay sagrado, kaya kung ano ang gustong ipakalat na balita o kaya information ng pasyente mismo, yun ang ilalabas. What we are worried about is third parties mentioning anything about the situation which would cause alarm. Ito nga, hindi na nga magkaintindihan. At maski si Secretary Roque, umaamin na hindi naman pala daw, number one, hindi naman daw pala nawala ng malay yung sa information niya. And pangalawa, and this is concerning, he got the information from allegedly someone who saw Duterte or was a health professional related to the care of Duterte. Naku, that is going to be a grave, a serious violation of confidentiality. Sandali, may na-receive akong message. May nag-message sa akin galing Pilipinas. Dear driver, Hindi naman ako nagdadrive sa Pilipinas. Bakit ako tuloy! And in European countries, they have so many experiences with that. Yes. And I don't want to put in insinuations, but in the case of Kate Middleton sa UK nga may lumabas lang na chismis na or may tumawag, nag-prank call sa ospital, may sumagot na nurse at nagkwento tungkol sa ay okay naman siya, ay may masamang kinalabasan. Seryoso ang medical confidentiality. Attorney, meron kang pinost sa iyong X account, no? Inyong statement about yung pagsunod sa batas ng Dutch law pagdating sa medical confidentiality. You've said that third persons disclosing the medical condition of a person detained by the ICC must be aware of these strict Dutch laws. Ano po ba ang ibig sabihin nito, Attorney? Marami silang batas kasi patungkol dito sa medical confidentiality at idadagdag ko ang layer that this is a detained person before the International Criminal Court. Mas mahigpit pa nga yung ICC lalo na sa information tungkol sa detenido niya. At
kung meron mang opisyal na impormasyon, kukunin natin yan doon sa pahayag ng ICC. Doon mismo, ICC mismo ang magsasabi. Hindi yung kagaya ng sinasabi ni Roque, isa daw manggagawa doon sa loob ng ICC ang nagsabi sa kanila. O kaya, kung mapagkakatiwalaan, and I stress on kung mapagkakatiwalaan, yung pronouncements ng either parties, prosecution man or defense. I would hope to see these statements by the family and the defense on record in the ICC para kumbaga sigurado tayo hindi lang ito simpleng propaganda, kundi talagang seryosong matter that has to be addressed by. Kasi kung ano-ano na ho yung ginawa nila mga kababayan para mapalabas, mapalaya, pasinin sila ng ICC. No, lahat na po ng pag-arte, nandiyan po yung merong mga parali-rali. Sabi ko nga ho sa inyo, walang audience impact. No, hindi tinatanggap ang audience impact sa ICC mga boss. Wala ding diyan, call a friend na ginawa nila Greco Bellica. Di ba? Ngayon ho mga kababayan, eto ho yung pinaka main topic natin. No? Nako, Marcoleta. Sabi ng bilyonaryo, Marcoleta, bistado. Pakinggan na ho natin. Ito, atras ko, Bilyonaryo News, Agenda Weekends. Nako po, sama siguro ng araw ni Marcoleta nung napanood ito. Game! Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayan, dyan pa lang Alam mo nang may connection pala Kaya pala sabi ni Senator Ping Lacson, bakit mo ba pinagtatanggol ang mga Marcoleta? Lalong umasim ang mukha. Sabi, huwag tayong maniniwala dyan sa mga tsekwa. Napakasinungaling yan. Sabi ni Albert Amoyan. Tuloy. Ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Ang gagaling hong mga mag-research nitong mga ito, mga kababayan. At bukod pa ho dyan, mamaya, yung susunod natin na tatalakayin mas mabigat din ho ito Kasi may nabisto din ho sila doon sa isang nagtatago kung saan po yung bahay. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Baka kaya laging pinagtatanggol ni Marcoleta kasi insured. Pero hindi, magkakasosyo sila Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna.